tayo sa pag-aaral sa Luke, ano? Try ko pong basahin sa Tagalog. Luke chapter 8. Babasahin ko na lang po yung concentration ng topic ko sa umagang ito. Luke 8:34 to 39. Nang nakita ng mga tagapag-alaga ang nangyari, tumakbo sila at ibinalita iyon sa lungsod at sa kabukiran. At dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at kanilang datnan ang taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit at matino ang pag-iisip nito. At sila'y natakot. Ibinalita sa kanila ang mga nakita kung paano pinagaling ang inalihan ng mga demonyo. At nakikusap kay Jesus ang lahat ng mga tao sa palibot ng lupain ng mga Gadareno na umalis na siya sa kanila sapagkat sila'y luhang natakot. Sila'y sumakay sa baba at bumalik. Subalit ang taong nilisan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y makasama niya. Subalit siya'y pinaalis niya at sinabi, "Bumalik ka sa iyong bahay at isalaysay mo ang lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa iyo." At siya'y umalis at ipinahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa kanya. So ito po yung ating pag-aaralan sa oras na ito. At bigay ko po sa inyo yung outline ko, para doon sa mga nag-notes. Una-una, itignan muna natin kung ano na yung character ng napagaling na may CP, nang may salin ng masamang demonyo. Makikita natin yan sa verse 35 at saka 36. Yung ikalawang puntos, makikita naman natin, ano naman yung katangian din ng mga tao na nakakita doon sa nangyari. Makikita natin yan sa 34 at saka 37. At yung ikatlo, makikita natin, karakter ng mga napagaling, tapos yung karakter ng mga taong nasa kanyang paligid, makikita natin sa 38-39, yung, in a sense, commission. Ano ba yung Tagalog ng commission? Basta yung commission, alam niyo naman yung kinumission ng Panginoon, itong si CP, kung ano dapat niyang gawin, nung siya ay napagaling na. So, nakita ninyo, yung karakter ngayon, yung pagbabago, at nung nagbago na, yung taong yun, ano ngayon ang reaction ng mga tao sa paligid niya? Dati ganito, ngayon ganito na. Tapos namangha yung mga tao sa paligid niya. At pagkatapos, inutusan siya ng Panginoon na ganito ang gawin mo sa pagbabago mo. Dahil nabago ka na, ganito ang gawin mo. Pagkatapos, application. So nakita niyo yung outline? Nakita niyo kung saan tayo patutungo? Saan tayo pupunta? Kanina, etong puring tao ka. Madumi ka, makasalanan ka. Ngayon, pupunta tayo rito, pagagalingin ka ni Jesus. Anong klase kang tao ngayon? Pagkatapos nun, mamamangha yung mga taong nakikita ka sa buhay mo, ano ngayon ang reaction ng mga tao? So nakikita nilang magandang ginawa ni Jesus. At pagkatapos, yung pag-uutos ni Jesus sa kanya. So, ganun tayo pupunta. So, manalangin muna tayo para tulungan tayo ng Panginoon sa bagay nito. Lord, tunay nga na kailangan namin ang inyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Kung hindi ka gagawa, maging maliwanag man ang salita mo. Pero kung wala itong kapangyarihan sa aming mga kaluluwa, wala rin kabuluhan ito. Kaya ang panalangin namin, Panginoon, huwag ninyo kaming iwanan sa oras na ito. Kailangan namin ang banal na spirito para tulungan kami na maunawaan at ipaliwanag ang inyong salita sa aming kalagitnaan. At hindi lang namin maunawaan ito, kundi magkakaroon ito ng buhay sa aming mga kaluluwa.
Yan ang nais namin, Panginoon. Magsalita ka at kami po ay makikinig sa inyong mga sasabihin. In Jesus' name we pray. Amen. So, nakita natin, kaninang umaga. Si Jesus, galing doon sa lugar nila, sa Galilee, pumunta sa Tagalog? Kasirig. Gandareno. Hirap ang Tagalog din. So, pumunta siya roon. At makikita natin, Gadareno, pumunta siya roon. Isang Gentile, isang paganong lugar na kung saan offensive ito sa mga Hudyo. Kasi makita natin kanina, may mga baboy, bawal sa kanilang umawak sa mga baboy, uncleanness yun eh. May mga sementeryo, may mga patay, at itong nasipian, nakita niya si Jesus nang siya ay dumaong doon sa pantalan, bumaba, sinalubong niya. At nakita natin kung anong klaseng tao itong sisipi, no? Yung sinipian. Grabe, nakakatakot. Makapangyarihan, malakas, madumi, mabaho. Handang makipag-bugbugan, makipag-away. Si Jesus, meek, gentle. Opposite niya. Nandoon, at sa kanyang pagbaba, makikita natin, sinalubong siya. At sa kanyang pagsalubong, nakita natin kung anong klaseng tao itong demonya. Ngayon, titignan natin, ano na ang mangyayari. Paano magiging mabuting tao itong si Mr. CP. So, tignan natin, unang-una. Tignan natin dyan sa verse 34. When the herdsmen saw what had happened, they ran away and reported the city and out in the country. The people went out to see what had happened. Verse 35. They came to Jesus and found the man from whom the demons had gone out, sitting down at the feet of Jesus, clothed in his right mind, and they became frightened. Nandoon, nakita ng mga tao, itong si Mr. CP, nakaupo, makasama ang Panginoon. Ngayon, mapapansin natin yan, sa verse 36, ang salitang, basahin mo na, those who had seen and report to them, how the man who was demon-possessed had made well. Yung salitang made well po dyan. Ano? Salita. Kung meron kayong NASB, dyan sa verse 36, yung other translation yan ay save. Kung may NASB kayo. Yan ang ibig sabihin niyan, naligtas. Kasi pinaalis na eh, di ba? Yung demonyo pumunta na rin sa mga baboy. Naligtas na, niligtas na ng Panginoon. Nawala na yung mga masasamang espiritu sa kanya. Ang ibig sabihin nito, nung made well, ibig sabihin niyan, hindi lang physical, kundi spiritual na pagpapagaling. He made well. Nilinis ng Panginoon ang kanyang buong pagkatao. At ang salitang made well, yan po ay makikita nyo sa Titus chapter 3:5, ginamit din yan yung salitang He saved us. Tingnan natin para makita nyo. So, sorry, Titus 3 pala. Titus 3. Chapter 3. For he also once were foolish ourselves, disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasures, spending our life in malice and envy, hateful, hating one another. But when the kindness of God, our Savior, and His love for mankind appeared, He saved us, same word, not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy by the washing
of regeneration and renewing of the Holy Spirit. He saved us. Niligtas tayo. Dati ganito yung kasalanan natin. Ngayon, nilinis na tayo ng Panginoon. At yan ang nangyari dito sa demon-possessed man. Nilinis na. May epekto ang kapangyarihan ng Diyos dito kay Mr. CP. Nilinis na. Naligtas na. At ang kanyang pagkakaligtas, ano na ang nangyari? Ano na ngayon ang karakter ni Mr. CP nung siya ay niligtas na ng Panginoon? O, nakalagay dyan. Balikan natin yung Luke chapter 8. Verse 34. Verse 35, sorry. Nakalagay ngayon dyan, at dumating ang mga tao upang nangyari, lumapit sila kay Jesus sa kanilang nadatnan ang taong nilisan ng demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit. Unang-una, nakaupo sa paanan ni Jesus. Nakaupo na. Ano ba dating ang posture niya? Nakaluhod. Ano? Nakaluhod. Siya yung nagsabi kanina, anong ginagawa mo nito? Anong pakialam mo sa akin? Panginoong Jesus. Anak ng kataas-taasan. Nakaluhod. Ngayon, nakaupo sa paanan ni Jesus. Ano ba ang ibig sabihin ng nakaupo sa paanan ni Jesus? Ano ang ibig sabihin nun? Hindi na siya violente. Nakaupo na eh. Diba? Kanina, iniisip natin, violente siya eh. Nakaupo na siya. Ang pinapakita rito ay yung parang student-teacher. Ibig sabihin si Jesus ay teacher at itong si Mr. CP ay estudyante. Paano natin nasabi yun? O, tignan natin sa Luke chapter 10. Luke chapter 10, verse 38 and 39. Now, as they were traveling along, he entered a village, Jesus, and a woman named Martha welcomed him into her home. She had a sister called Mary, who was seated at the Lord's feet, listening to His word. Si Mary, nakaupo sa paanan ng Diyos. At ano ang ginagawa ni Mary nung siya ay nakaupo sa paanan ni Jesus? Listening to His word. Nakikinig. Dati ayaw makinig, ngayon nakikinig siya. Si Mary. At itong pagpapakita ng Mary who was seated in the Lord's feet, listening to His word, parehas ito ng picture nitong si Mr. CP. Na itong si Mr. CP nakaupo sa paanan ni Jesus. At ano kanyang ginagawa? Nakikinig sa salita ng Panginoon. Bagaman hindi nakalagay rito, pero yung posture na yun ay nagpapakita na nakikinig siya sa salita ng Panginoon. Ano? Isipin nyo, dati ayaw makinig. Walang pakialam sa mundo. Dati isolated siya. Ngayon, androon sa salita, sa tabi ng Jesus, nakikinig. Handang tumanggap ng pagtuturo ng salita ni Jesus. O, laking pagbabago, di ba? Ganito ka dati. Nung niligtas ka ng Panginoon, dapat ganito ka na. Dati ayaw mo ng salita ng Panginoon. Di ba? Mag-i-invite ka mag-Bible study. Bible study tayo. Wala ka sa buhay ko, diyan ka na lang. No? O kaya, pupunta ron,
nag-usap kayo, alas 8 sa bahay Bible study tayo, o sige. Pagdating ng alas 8, wala ka pa. Saan ka pa. Ayaw mong makinig Pero nung kinonfront ka ng salita ng Panginoon, at naligtas ka sa kanyang kapangyarihan, unang makikita mo, nakikinig ng salita ng Panginoon. Now, hindi lang yan sa bagong niligtas. Nagpapatuloy yan kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Handa kang makinig sa salita ng Panginoon. Kaya nga natutuwa ako sa inyo Ang aga ninyo, kompleto na, halos kompleto na kayo. Handa kayong makinig. Yung eagerness ninyo, nandoon. Handa, Lord, ano sasabihin mo? Nagagalang nga ako dahil ako nga ang nalate no? Halos ilang minuto na. Andito kayo, salamat sa Panginoon. Pero may mga iglesia o may mga Kristiyano na pinabaliwala ng pagsamba Basta nandoon na. In fact, alam nyo, karamihan ng mga hindi naman lahat pero marami late na nga dumarating pa doon sa message. Late na talaga para sa kanila ang worship lang yung preaching. Hindi yun. Anong oras kayo nagtipo, nagkasundo, 9 o'clock, andito kayo, 9 o'clock, andito kayo. At salamat sa Panginoon. Ganon kayo. Pagpatuloy nyo. Dahil yan ay marka yan ng tunay na may pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Dati ganito ka, hindi. Ngayon, ganito na ako. Mahal ko na ang salita ng Panginoon. Iibigin ko yan kahit anong mangyari. Mas higit pa yan sa dyaryo, sa Facebook, at sa internet. Salita ng Panginoon yan. Yan ang nagbigay ng buhay sa akin. Kaya ito ang nangyari sa tao sinilihan ng Diyos na kanyang pinagaling. So, sitting at the feet of Jesus. Hindi na siya isolated, hindi na siya sarado ang tenga niya, kundi gusto na niya ang salita ng Panginoon. Ikalawa, makikita rin natin dyan kung saan verse 35, nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit at matino. May damit na! Binigyan ng pansin ni Luke May damit na! Ano ibig sabihin nun? Handa na siyang makipag-fellowship. Handa na siyang humarap sa tao at makipag-usap. Dati ayaw Nakahubad Indecent. Hindi siya magandang tingnan. Kahit na nakatanggal lang yung upper garments mo, labas yung tiyan mo, mag-usap ka, di magandang tingnan yun Hindi ethical, kumbaga. Pero, itong taong to, handa na makipag-usap. Handa nang humarap sa tao nang maayos. Meron na siyang suot. Diba? Yun ang nangyari kay Adam and Eve sa Garden of Eden nung sila nagkasala. Dati, nung wala pang kasalanan, okay lang. Walang malisyoso. Ngayon, nagkasala sila. Diba nagtago sila nung hinahanap sila ng Diyos? Nasaan na kayo? Natakot sila. Anong ginawa nila? Kumuha sila ng sarili nilang covering, yung damit. Anong ginawa ng Panginoon? Pinalitan ng Diyos yung baro nila. Kung nagpatay ng hayop, nagsimulat ng hayop, yun ang pinambalaban sa kanila. Kaya sila makipag-usap. Napakabuti ng Panginoon dyan. So, ready na siya makipag-usap, ready na siya humarap sa tao na may dignidad at na may karangalan. Diba? Kaya nagsusuot kayo ng mga baro nyo Pinapakita na may dignidad kayo. Pinapakita kung anong klaseng tao kayo. Kung gusto nyo lang ng pa-jepoy, suot nyo lang short. Diba? Gusto nyo ng mga dress to kill na kahit hindi na kayo tagalang-gala. Gusto nyo, gagalangin kayo. Di ba? Nakikita
kayo, may kasalanan ba sa inyo? At napakadumi nyo? Di ba wala? So, handa na siyang maki-halubilo. Ikatlo, nakalagay dyan, marunong na magdamit o may damit na at matalino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. O, matalino ang pag-iisip nito. Pansinin niyo yung salita na yun. Matalino na siya. Grabe, no? Hanggang tumalino. Marunong. May sense na ang kanyang sinasabi. Hindi katulad kanina, nakita natin, sigaw na sigaw. Malakas sumigaw, araw-araw, gabi-gabi. Sigaw na sigaw. Dati-dati, nagmumura. Almusal mo, mura. Tanghalian mo, mura. Gabihan mo, mura. Walang lumalabas sa bibig mo ng maayos. Pero ngayon, kung ikaw ay tunay na mananampalataya na katulad nitong taong may CP dati, may sense na yung pag-iisip mo, may sense na yung sinasabi mo, hindi ka lang basta-basta nagbibitaw ng mga salita. At kung tunay kang mananampalataya, ganyan ka na rin eh. Dapat ganito ka. Hindi lang yung kasama pati great jokes, pati mura, at kung ano-anong mga salita ang binabanggit mo. Minsan nakakasakit ka na ng kapatid mo, hindi mo pa anahin. Parang baliwala na sa'yo. Kasi ganun ka dati. Pero pag ikaw ay isang Kristiyano na at binago ng Panginoon, sana makita rito na meron ka ng karunungan, katalinuhan sa iyong buhay. At yan ang hamon sa bawat isa sa atin, di ba? Kung tama na ang ating pag-iisip, hindi na katulad kung dati. Sabi sa Romans 12:2-3, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be proved that the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. For through the grace given to me, I say to every man among you, not to think highly of himself, that he ought to think, but to think as to have sound judgment. Sound judgment. Do not think highly of yourself. Ayan ang mga nasa isip ng mga demonya. To think highly of themselves. Pero kung ikaw ay naging Kristiyano na, dapat meron ka ng sound judgment. Alam mo yung tama at mali. Alam mo yung dapat mong gawin. Alam mo yung pinagbabawal ng Panginoon na hindi mo dapat gawin. Alam mo yung gusto ng Panginoon, mapiplease mo siya. Mabibigay mong kalwalatian sa Kanya sa iyong pagsasalita, sa iyong paggamit ng mga buhay mo, sa iyong pagpaplano. Dapat maayos. Kaya nga may salita ang Panginoon na nagbibigay ng karunungan sa atin. Kaya kung gagawa kayo ng mga desisyon, saliksikin niyo muna ang mga salita ng Panginoon. O kaya, humingi kayo ng counsel. Kasi yun ang kailangan natin eh. Ayaw natin ng bara-bara na sa buhay. Ganun tayo dati. Ako ang may-ari ng buhay ko, kaya ako ang magdidesisyon ng buhay ko. Pero ngayon, Kristiyano ka na. Ano ang gusto ng Panginoon? Anong kalooban ng Panginoon sa buhay ko? Sa pag-aasawa ko, sa pagpili ko ng mapapangasawa, sa panliligaw ko, sa trabaho ko, sa relation ko sa mga kapatid, sa relation ko kay pastor, sa relation ko bilang isang iglesia. Anong dapat kong gawin? Ito, salita ng Panginoon. Nandiyan ang mga kapatiran ng mga mature para kang magkaroon ng sound judgment, para maging sensible ka. Hindi ka lasing parati. At alam niyo yung lasing, hindi alam kung anong ginagawa, walang right judgment. Hindi ako lasing, tignan mo ako maglakad. Ayaw natin ng ganun. Ang gusto natin, may tamang pag-iisip. Hindi kasi sensible. So, yun yung nangyari. Napakalaki ng pagbabago. Diba? Dati ganito. Nakakalimutan yung
karakter na nakita natin kanina. Ano? Pero ngayon, andito ka na. Bagong buhay, bagong creation, salita ng Panginoon. Binago ka na. Now, bihira siguro sa atin, sa isang pamilya, na lahat naliligtas. Ngayon, ano? Karamihan siguro sa atin, isa lang ang naligtas sa isang pamilya. Ano? Hindi ko alam sa inyo, pero ako lang naligtas sa family ko eh. Siguro sa inyo, kasi ilan naman dito, magkaanak, no? Salamat sa Panginoon at naligtas kayo. Pero bihira ang maligtas sa isang pamilya o kaya sa isang komunidad. Ano? May makikita natin. Ito, isang tao na naligtas sa kanilang lugar. Ano kaya ang mangyayari sa kapitbahay, sa mga nakakakilala sa kanya, nung siya ay may pagbabagong buhay? Ano kaya sa palagay nyo? Ano kaya sasabihin ng mga tao, mga kaibigan niya, mga kapitbahay niya, sa taong itong binago ng Diyos? Pupunta tayo sa second point. Ano? Ngayon, titignan natin, ano ngayon yung character ng mga herdsman doon sa kanilang lugar? So, verse 34. Tingnan natin yung verse 34. Nang makita ng mga taga-pangalaga ang nangyari, tumakbo sila at ibinalita iyon sa lungsod at sa kabukiran. Grabe. News update. Ano? Mas tali pa siguro nito yung pork na rin. Pidap at saka yung... Di ba? Yung pidap, grabe. Lumabas lang si Kuy. Dumami na yung nasangkot. Front page. Balita. Nag-trend. Trending sa Facebook. Trending sa mga dyaryo. Sa mga TV. Ay, ganun din ang nangyari. Pero hindi nyo, yung isang taong baliw, nagbago. Saan kayo nakakita nun? Eh, yung mga media eh. Etong taong to, si Mr. CP. Hindi na CP ngayon. Ano ang pangalan niya ngayon? Sapa. So, hindi na siya CP. Hindi na siya sinipian. Yung baliw, yung nakahubad, grabe. Kinuwento na lahat sa mga tao. Kaya alam naman ninyo, pag ang kwento, hindi naman yan nagsasabi ng ano eh, kung ano talaga yung nangyari. Bisa may mga kulay na yan eh. Parang yung mga chismis, di ba? Nakita mo yung kapitbahay mo, may kasama lang, nag-date. Ang kwento nun, nabuntis na. Di ba? Bisa ganun eh. Nagkasabay na, sabi mo, ay, boyfriend na ba niya si ano, si ganyan? O kabit na ba niya si ano? Mga ganyan mga kwento eh. Pero, maraming talaga chismis eh, no? Pero ito, makikita natin, kinuwento ng mga nang-aalaga roon. Ipinamahagi sa kanilang lungsod at sa kabukiran. Ibinalita. Front page. Magandang balita. Ang isang tao, baliw, ngayon, maayos na magsalita. At ano bang makikita natin? Pagka ganun, ano ang gagawin ng mga tao? Kayo, pag may nakita ninyo may nangyaring kababalaghan, anong gagawin nyo? Ha? Usi. 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 Usi siguro. At saka, pag nag-usi kayo, ano bang mangyari? Ano reaction nyo pag nakita nyo nga? Ha? Chichismis nyo, no? Makikipagpunahan kayo sa balita. Pero ano ba? Papansinin natin. Verse 36. Ibinalita sa kanila ng mga nakakita kung paano pinagaling ang inalihan ng mga demonyo. Pansinin nyo verse 37. At nakiusap kay Jesus ang lahat ng mga tao sa palibot ng lupain ng mga Gadareno na umalis na siya sa kanila sapagkat sila'y lubhang natakot. Sila'y sumakay ng baka at bumalik.
Ano ang reaction ng mga tao kay Jesus? Natakot. Bakit natakot? Nakakatakot ba ang isang taong gumaling? Hindi. Ang nakakatakot yung nagpagaling sa kanya. Sabi rito natakot kay Jesus eh. Bakit? Kung ako may sakit at pinagaling ako, matatakot ba kayo? No? Baliktad eh. Dapat nga i-entertain mo yung nagpagaling eh. Sino ba itong pare na nagpapagaling daw? Father Suarez, ano? May nagpapalagay pa yata sila ng simbahan, ano? Kung, quote unquote, nagpapagaling nga itong pare. Bakit yung mga tao gusto pumunta sa kanya? Eh bakit si Jesus nagpapagaling? Eh ayaw kay Jesus. May problema yata. Bakit yung mga tao gusto pumunta doon sa hindi naman Diyos para magpagaling? At itong Diyos na nakita natin, anak ng kataas-taasan, ayaw tanggapin. Bakit? May mga dahilan. Ano? Kaya naisip niyo ba kung bakit? No? Ako rin nung iniisip ko rin ito, bakit eh? Bakit? Bakit Lord? O, isipin ninyo, ano ang nangyari sa kanilang kabuhayan nung nagkaroon si Jesus? Ha? Nawala! Nalugi! O, i-compute nyo. Kung yung may hayop doon na 2,000 baboy, o 2,000, magkano ang isang baboy ngayon? O palagyan natin B8 muna, B8. 2,000 na ba? O 5,000? O palagay natin, kung wala, yung lechon na lang, magkano isang lechon? 6,000. Ha? O multiply nyo sa 20,000, 2,000. O maliit o malaki? One time lang yun. Na namatay lahat. Naubos. Lugi ang negosyo. Kung si Jesus mananatili sa kanilang lugar, baka hindi lang baboy ang mawala. So, ang takot nila ngayon, doon sa ekonomiya nila, baka bumagsak. Ang takot nila kung kami, lalapit kay Jesus, at maliligtas din kami, baka yung kabuhayan namin bumagsak. Kasi bawal na pag-Sunday. Na magtinda. Kasi kailangan mo, nandito ka sa church eh. Kasi sino na magbibenta ngayon? Ng tindahan mo. Walang tao. Eh kung gusto kong pumasok sa trabaho, mag-overtime ako. Eh, delikado. Eh kung gusto ng boss ko magpalagay, o magpapile na tayo ng tax ngayon, ay gusto kong dayain. Eh Kristiyano na ako. Eh ano pang kikitain ko ron? So, nakuha niyo yung point? Kaya may takot yung tao? Pag ako nag-commit kay Jesus, ano nangyari sa buhay ko? Kawawa naman ako. Hindi na ako masaya. Malungkot na ako. Hindi ko na ma-enjoy yung ginagawa ko dati. Di ba masarap sumigaw? Di ba masarap sa walang batas? Walang pumipigil sa akin dati. Yung gusto ko, gagawin ko. Magwala ako rito. Wala namang pipigil sa akin eh. Ito, gusto kong buhay eh. Kaya kung nalapit ako kay Jesus, eh, delikado. So, ganun ang pag-iisip nila. Hindi nila nakikita yung ilalim mo. Mas maganda ang buhay kay Jesus kesa sa mundo. Ano? O, kalawang kadahilanan. Sino ba ang malakas? Yung nasipian o si Jesus? Si Jesus, kasi napagaling niya eh, no? So, pag tinranslate natin ito, mas makapangyarihan si Jesus kaysa sa demonyo kung mag-i-stay siya roon. Baka hindi lang isa ang sisipian ng masamang spirito. Eh, mas malakas si Jesus eh.
Eh kung sipihan niya lahat ng mga tao roon, eh di magulo na yung kanilang lugar. Di ba? Eh kung marami ng mga siga sa lugar na to, eh di puro patayan. Teritoryo ko to, teritoryo mo yan. Away na, hindi na maganda sa kanilang kalagitnaan. So may takot sila. Naon niyo kung bakit sila takot? Pero maling takot yun eh. Biro mo, ganda ng ginawa ni Jesus. Binago niya yung tao. Ngayon pinakaalis siya. Saan kayo nakakita ng taong ganun? Ginawang ka ng kabutihan. Pinahiram ka ng pera. Pinakain ka. Tinulungan ka. At pagkatapos, sige, umalis ka na. Huwag ka na pupunta rito sa bahay ko. Pwede ba yung ganun? Hindi, nabaliktad eh. Itong mga taong to nangangailangan ng tulong ni Jesus. Nagpapakita na kung gaano kadumi, kung gaano yung kasalanan sa kanilang puso. Ayaw nila na sila ay babago sa kanila buhay. May mga taong ganun. Kaya huwag kayong ma-discourage kung kayo ay nire-resist pag nag-share kayo ng gospel. Huwag kayong ma-discourage kung ayaw nila mag-Bible study. Sabi nga ng Panginoon eh, shake the dust, your faith. No? Kung ayaw nila, ipinakitaan mo sila ng kabutihan, pinakitaan mo sila ng kagandahan, kung ayaw nila magsisi at magtiwala sa Panginoon, kaya mo, ang kabuotan ng Panginoon ay nasa kanila. Pero alam niyo, mahal na mahal ng Panginoon talaga eh. Itong mga taong ito eh. Anong ginawa ni Jesus? Ano ang ginawa ni Jesus? Siya ay sumakay sa bangka at bumalik. Verse 37. O, tapos na. Tapos na ba? Di ba? Di ba? Makikita mo yung grace ng Panginoon eh, yung mercy ng Panginoon sa mga tao. Pag natapos ang kwento tungkol dito, sino ang nagtagumpay? Kung sila ay sumakay agad at tumalis. Ang mga tao, ang Panginoon. Pag natapos dyan at siya ay sumakay sa bangka at bumalik, nangangahulugan, pag hanggang ganyan lang ang nangyari, nagtagumpay itong mga tao. Pero may verse 38 pa, tsaka 39. Doon natin makikita ang biyaya ng Diyos. So, sabi dyan, subalit, verse 38, ang taong nilisan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y makasama niya. Isang mark ng isang tunay na mananampalataya. Kung saan pumunta si Jesus, gusto niya, doon siya. Kung saan tinuturo ang salita ng Panginoon, gusto ng taong ito, pumunta roon. Wala na si Jesus eh. Pero may iniwanan siyang church na kung saan dapat ituro ang salita ng Panginoon. Itong taong na to, uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. At hindi lang uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon, uhaw na uhaw din siya sa fellowship ng mga kapatiran. Ayaw niya nang umalis sa Panginoon. At mga kapatid, dapat ganun din tayo. Ang tunay na mananampalataya, ang desire ng kanyang puso ay nasa Panginoon. Kung saan ang Panginoon, doon siya. Kaya mga kapatid, kung aalis kayo at pupunta kayo sa ibang lugar, hanapin ninyo ang iglesia na kung saan nagtuturo ang salita ng Panginoon. Hanapin ninyo yun. Dahil isang mark yan ng isang Kristiyano. Ang salita ng Panginoon o ang Panginoon mismo ay nasa kanilang kalagitnaan pag sila ay nagtitipon. Kaya kung ikaw ay nanlalamig, kapatid, ayaw mo na mag-devotion, ayaw mo na ng salita ng Panginoon, ayaw mo na makinig, andito ka, pero ang isipan mo ay malayo. Nire-reject mo ang salita ng Panginoon. Minsan, pag tinatamaan ng kasalanan, yung puso mo, ayaw mo makinig. Pero ang tunay na mananampalataya, umahabol sa salita ng Panginoon. Hanggat maaari, gusto niyang sumama sa Panginoon. Kaya huwag niyong pahihintulutan na kayo ay tamarin sa inyong devotion, sa inyong pag-aaral ng salita ng Panginoon,
sa inyong pakikinig sa salita ng Panginoon. Challenge sa inyo yan. Dapat makita sa bawat mananampalatayang bagay na yan. Kung mahal na mahal mo ang iyong MP3 sa mga music, kung mahilig ka sa mga video ng mga awitan, mas mahal mo ang awitan ng mga kapatiran sa Panginoon. Mas mahal mo ang salita ng Panginoon. So hanapin ninyo ang isang iglesia na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Kahit maliit lang kayo, pero ang Panginoon ay nandito, pasalamat kayo. At huwag niyong pabayaan na umalis ang Panginoon sa inyong kalagitnaan. Manatili rito. Ipanalangin ninyo. Dahil bihira ang iglesia na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Bihira! Maririnig nyo ang kwentuhan, ang experience ng pastor, ang kanyang pamilya, kung ano nangyari kahapon o mga ilang nakaraang araw. Maraming ganun mga iglesia. Pero ang gusto nating iglesia, ang salita ng Panginoon, tinuturo sa ating kalagitnaan, ang Panginoon ang sentro ng buhay. No? Kung mag-abroad man kayo, hanapin ninyo ang iglesia na nagtuturo ng salita ng Panginoon. So, ayan, diba tayo? Yun. Gusto niya makasama ang salita. O makasama ang Panginoon. Kaya lang, grabe, ito ang isang phrase na kung saan ay makikita natin, siya ay pinaalis ng Diyos. Siya ay pinaalis ni Jesus. Ano? Parang, Pastor, gusto ko rito sa church niyo. Hindi, sige. Praise ka muna. Ang hirap yata. Pero yung pagpapaalis na yun, may purpose. Ha? May purpose. Huwag kayo mamaya magsabi ko, Pastor, gusto ko sa inyo. Sabihin ni Pastor, hindi, ulas ka muna dyan. Hindi. Ito may purpose kasi, ano? Huwag yung i-take yung literally. Ito may purpose kay Jesus. Ano? Ano sabi niya? Subalit siya pinalis at sinabi, bumalik ka sa iyong bahay at isalaysay mo ang lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa iyo. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ni Jesus sa kanya? Yung grace ng Panginoon, yung mercy niya. Hindi mo na kita isasama. Diyan ka muna. Diyan sa nayon mo. At ganito ang gawin mo. Sabihin mo, isalaysay mo ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa iyo. Anong ibig sabihin? Isalaysay mo, sabihin mo. Iba, parang, ang sabi parang kinommission siya ng Panginoon Hindi naman siya pastor, hindi naman siya missionary. Pero siya, bilang isang naligtas sa kanilang kalagitnaan, inutusan niya, sinabihan niya, itong taong ito, na isalaysay mo, ikwento mo kung ano yung nangyari sa'yo. Sabihin mo kung ano yung magandang nangyari, yung pagbabago sa buhay mo. Sabihin mo sa iyong mga kanayon. Now, bilang isang Kristiyano, bilang binago ng Diyos, hindi ka lang mahilig sa salita ng Panginoon. Hindi ka lang handang makihalubilo sa mga tao. Hindi ka lang marunong, may kaaraman, hindi ka lang may sense sa buhay mo, sa pananalita mo. Kailangan mo rin i-share yung iba, ipahiwatig mo sa iyong mga kanayon ang ginawa ng Diyos. So, hindi naman kailangan maging RBIPT student ka para mag-share ng gospel. Kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon, i-share mo. Ipamahagi mo. Alam mo, ganito ako dati. Pasagulero ako babaero ako rebelde ako sa mga magulang ko sinungaling ako mandaraya ako magnanakaw ako Grabe yung utak ko, mag-isip ng mga kung ano-ano. Alam mo, pero nung binago ko ng Diyos, ito na ako Kung ano yung nakikita mo ngayon,
Yun, ang kapangyarihan ng Diyos na nagbago sa akin. Pwede mong i-share yung nangyari sa buhay mo. Hindi mo naman kailangan na sauluhin lahat ng mga gospel ng salita ng Panginoon. Well, maganda kung sa ulo mo kasi sabi ng Panginoon, di ba? Do not depart my words, sa heart mo. Bind them around your neck. Na hindi mo makalimutan. Maganda ang sa ulo mo, pero kung bagong Kristiyano ka at lumalago ka pa, pwede ka na mag-share. Gospel. Ituro mo. At saang aspeto niya ito sinabi? Kanino niya dapat unang ipamahagi, isalaysay, ang nangyari sa kanya? Verse 39, bumalik ka sa iyong bahay. Bahay, family. Bakit sa pamilya? Bakit sa pamilya, dapat mo unang i-share ang gospel sa kanila? Kasi alam po ninyo, sa bahay, sila yung unang makakaalam kung meron ang pagbabago sa buhay mo. Di ba? Mas kilala ka ng nanay mo eh. Mas kilala ka ng tatay mo. Mas kilala ka ng kapatid mo. Dati, bukang ka. Ano yung bukang, ano? Dati, rebelde ka. Dati, bastos ka. Dati, lasenggo ka. Dati, adik-adik ka. Alam ng mga kapatid mo yun. Alam ng mga magulang mo yun. Alam ng kapitbahay mo yun. Kaya sa bahay, kasi mas alam nila kung may pagbabago nga sa buhay mo. Sila yung unang makakakita na binago ka na. Mga kapatid, nakikita pa ba sa atin yan? Hindi lang yan yung bagong naligtas ka at nagbago. Pero dapat nagpapatuloy yung pagbabagong yun. Kaya ang tanong sa atin, nagbabago pa ba tayo? O may improvement, may growth ba? May paglalago ba sa buhay Kristiyano natin? O hanggang dito ka na lang talaga? Delikado yung pagdiretso. Kaysa, di ba sa medical, pagdiretso, patay. Di ba? Pag yung halaman mo, hindi na lumaki ng ganyan, hindi naman siya bonsai, at hindi naman siya dapat ganyan kalaki, ganun na lang siya, hindi na siya gumanon. Ano? At alam mo yung puno na yun, talagang lalaki at lalago. Pag gano'n na yun, baka kung mamatay na. No, may mga Kristiyano matagal lumago. No? May mga Kristiyano matagal lumago. May mga Kristiyano na, grabe, ang tagal lumago. Kahit linggo-linggo nandito, kahit nagdi-devotion, may mga Kristiyano talagang grabe ang grace talaga ng Panginoon para lumago. Pero may mga Kristiyano naman, ang bilis naman ng growth nila. Pero ang point dito, mga kapatid, ang isang Kristiyano, lumalago. Ang isang Kristiyano, hindi nananatili sa isang lugar. Dahil pag nanatili ka sa isang lugar, ang tendency niya, babagsak ka. Kailangan, habang umaakyat ka ng baba, may pagkakataon na bumababa kang ganyan, pero umaakyat ka ulit. Natututo ka sa mga pagdaba mo. Mahirap yung mabilis kang lumago, pag bumagsak ka, wala na. Katulad nung parable of the seed. Tuwa-tuwa ka nung narinig mo yung salita ng Panginoon. Ganado ka. Nung dumating yung pagsubok, wala na. Wala na rito sa inyong kalagitnaan. Ayaw natin ang gano'n. Isang tunay na mananampalataya, nag-press on, nag-persevere, nagpapatuloy kahit na anong mangyari. So, makikita natin, sa bahay. At, sinabi roon, pagkatapos sa bahay, ayaw nilang marinig, o ayaw nilang maintindihan, questionable ka pa rin. Pero dapat may makita. At hindi lang doon, hindi lang sa bahay, kundi sa ibang lugar din. Sa ibang talata, makikita natin yon sa ibang lugar. Now, ano bang makikita natin dyan? Pansinin ninyo sa verse 39. Sinabi dyan, bumalik ka sa iyong bahay at isalaysay mo lahat ng mga ginagawa ng Diyos para sa iyo.
At siya ay umalis at ipinahayag sa buong lungsod. Now, pansinin ninyo, hindi lang sa bahay, sa buong lungsod. Hindi lang siya nandoon sa isang bahay na yun, sa lugar na yun, kung hindi, sa buong paligid. Sinyer niya, kahit-kahit. Nakakapagta kayo kasi alam nyo, itong taong tong sinipi, na si Pian, kaya alam ng buong lungsod yun. Di ba? Alam yun eh. Sa atin nga lang eh. Maganda ka rin ng bayan. Alam mo, kasi maganda alam mo kung sino nakatira. Di ba? Alam nyo kung sino siga rito. Kilala. Hindi mo pwedeng itago. Kilala. Identify eh. Kaya siya, inilagtan niya yung kanyang sarili sa mga tao, ipinakita niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos ng pagbabago sa kanyang buhay. Hindi siya nahiya. Hindi siya nahiya kahit mag-isa siya. Hindi siya nagdalawang isip para ipakita ang salita ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Ipinakita niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. May baro, matino mag-isip, magaling na magsalita, na may pagbumaba, hindi na katulad no dati. Brethren, kamanga-manga yun. Pag may makita kayong siraulo, hindi lang talaga siraulo, kundi grabe ang buhay at binago ng Diyos. Bihirang mangyari yun. Bihirang mangyari yun. At lalong-lalo na, kung kilala mo yung taong yun, na binago ng Diyos, talagang hindi ka makakapagsalita, nakanganga ka na lang. Nakita mo ang gawain ng Panginoon. Now, isa pa, mapapansin nyo dyan, ang sinabi, ang ginawa ng Diyos para sa Kanya. At siya ay umalis at inihayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa Kanya. Eh sabi ni Jesus, isalaysay mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya lang, pagdating niya rito sa bandang uli, ano ang ginawa niya? Ipinahayag niya sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus. Oh. Meron bang contradiction doon? Sabi, i-share daw yung ginawa ng Diyos. Eh, pagkatapos, inilahat niya yung ginawa ni Jesus. Pero ba totoo? Sino ba nagpagaling sa kanya? Ang Diyos daw, si Jesus. Di ba? Isang verse, magkasama, Diyos, si Jesus. Ano ba isi-share namin? Nagpapakita na talaga. Na si Jesus ay Diyos. Siya yung anak ng kataas-taasan. Kaya kung may problema ka na si Jesus ay Diyos, eh dito, mariresolve mo na. Sabi sa kanya ni Jesus mismo, kung ano ang ginawa ng Diyos, yun ang sabihin mo. At ang ginawa nga niya, tumalima siya, sinabi niya, ito ang ginawa ng Diyos Jesus sa akin. Ito, maliwanag. Ano? Grabe. Si Jesus ay Diyos. Ang Diyos, si Jesus. Dalawang persona. O, tatlo siya, pero dito makikita natin, dalawang persona na ipinapahayag sa atin. Si Jesus ay Diyos, si Jesus ay tao. Ito maliwanag yun. Ano? So, yan ang kwento na nangyari sa isang sinipian ng masamang espiritu. Grabe, ano? Malaking bagay para sa atin. Number 1 application. Kung ang sinipian ng masamang espiritu ay naligtas, sa kapangyarihan ni Jesus, ito ay naligtas. Mga kaibigan, may pag-asa kayo. Kung kaya niyang iligtas, itong masamang taong ito, kung kaya niyang baguhin itong tao na to na punong-puno ng kasakitan, punong-puno ng violente, o violente siya, punong-puno ng kadumihan, at sa iyong palagay, hindi maliligtas? Grabe!
Eh kung ikaw nga, ako, naligtas sa biyaya ng Diyos, kayo mga mananampalataya, meron kayong kanya-kanyang experience. Meron kayong nakaraan. Naligtas kayo. May buhay kayo ng walang hanggan. Pinatawad kayo ng Diyos. Kaibigan, gaano ka man kasama, kaya kanyang baguhin. Kaya kanyang iligtas. At kung sino man yung nasa isip nyo, na sineshare nyo, o mahirap sira ng gospel, kahit na tirador yung taong yun, kahit na bungangera yung tao na yun, kaya siyang iligtas ng Diyos. Kayo mga bata, kaya kayong iligtas ng Diyos. Huwag nyo sabihin, bata kayo, malakas kayo. Huwag nyo sabihin na kaya kong gawin ang gusto ko. Walang makikialam sa akin. Singa ako. Masama ang nakaraan ko. Adik ako. Rebelde ako sa magulang ko. Suwail ako. Kaya kayong iligtas ng Panginoon. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Makapangyarihan ang Panginoon. Kung si Apostol Pablo naligtas, magaling, matalino, may kakayanan, masunurin, pero siya ay naligtas. Kaya ng Diyos ang naligtas. Walang duda yun. Kaya may pag-asa kayo. Kayong mga hindi mananampalataya, kayong mga makasalanan, may pag-asa kayo. Kaya lumapit kayo kay Kristo. Lumapit kayo, tumakbo kayo sa Kanya. Huwag niyong i-reject, huwag niyong takpan ang inyong mga tenga sa salita ng Panginoon. Kaya kung may mga Bible study, may mga fellowship, pumunta kayo roon. Sa worship, makinig kayo ng salita ng Panginoon. Ipanalangin niyo, Lord, sawa na ako sa buhay ko. Makasalanan ako. Kaawaan niyo ako. Ako yung dinidescribe na sinipian ng demonyo, Panginoon. Sana kaawaan niyo po ako. At kung kayo lumapit sa Panginoon, hindi niya kayo tatakwin. Alam? Itong demonyo, itong sinipian ng demonyo, siya yung tumakbo sa Panginoon. Siya yung lumapit. Bagaman nasipian siya, masama ang kanyang motibo, pero binago ng Panginoon ang kanyang puso. So walang imposible sa Panginoon. Mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. Tayo nagsishare sa mga taong mahirap, sa palagay natin na mahirap, maliligtas kaya ito? Eh, naligtas ako. Naligtas kayo. Kung kalooban ng Panginoon iligtas yung tao na yun, bubuksan niya kayong puso para iligtas. Ngayon, makikita rin natin na kung saan ang isang taong ginago na ng Diyos, dapat makita ang buhay ito. Dapat manatili yung ganinang pinag-usapan natin, yung mga characters na yun. Pag-ibig sa Panginoon, ayaw umalis sa Panginoon, kapit-bisig sa Panginoon, sa mga kapatiran, may fellowship roon. Sa katotohanan, ayaw niyang ipagpalit ang katotohanan. Uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. Pero nagmamanifest yun sa sarili kung ikaw ay uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. Regular ang iyong devotion. Regular ang iyong attendance sa church. Handa kang makinig, handa kang magpasakop sa mga payo ng inyong mga matatanda. Ayaw mong kalabanin ang salita ng Panginoon. Handa kang magpasakop. Handa kang gumawa ng kabutihan. Handa mong i-share ang Ebanghelyo. Handa ka mong ipag-usap sa mga tao. Handa
handa kang tumayo sa paninindigan sa katotohanan. Dahil yon ang nagbigay sa iyo ng lakas